Kwento at babala. Normal lamang na mamatay ang isang tao, dahil ang kamatayan ay isang natural at hindi maiiwasang bahagi ng buhay, at ito ang likas na paraan upang ang isang kaluluwa ay makarating sa kanyang inaasam-asam na kaligtasan. Ngunit, pagdating sa kanyang destinasyon, sino ang pinapayagang makakapasok sa kaharian ng Diyos? Ang kaluluwa ba ng isang taong naniniwala lamang na may Kristo na tagapagligtas? O ang kaluluwa na sanay sa pamamagitan ng mga banal na gawain? Samahan niyo akong susuriin ang napakamahalagang oras sa buhay ng isang mananampalataya. Ang lahat ng nabubuhay na bagay, kabilang ang mga tao, ay dumadaan sa proseso ng kapanganakan, paglaki, pagtanda, at kamatayan. Ang katawan ng isang tao ay may limitadong kakayahan lamang na mag-repair kung sakaling ito ay mapinsala mula sa anumang karamdaman. Sa paglipas ng panahon, ang mga cells at organo ay unti-unting humihina, at nagkakaroon ng mga sakit, na nagreresulta sa kamatayan. Sa makamundong kalikasan, ang kamatayan ng isang kahoy, ay nagbibigay daan para sa bagong buhay ng ibang tanim. At nagbibigay ng sustansya sa lupa. Para naman sa maraming tao, ang kamatayan ay isang natural na pagtatapos ng isang maiksi at makabuluhang buhay. Ito ay isang panahon ng pagtanggap at kapayapaan, anuman ang kanilang edad, kasarian, o kultura. Ito ay isang universal na karanasan na nagbubuklod sa atin bilang mga tao. Subalit, kahit na normal ang kamatayan, ito ay karaniwang nagdudulot pa rin ng kalungkutan at pagdadalamati sa mga naiwan. Ang pagtanggap na ito ay bahagi ng buhay, at maaaring makatulong sa atin na harapin ang pagkawala at pahalagahan ng bawat sandali ng ating buhay. Dahil sa mga katotohanan na ito, maraming nababahala sa kanilang kaluluwa, kung sakaling sila ay mawawala na sa mundo. Ang lahat ng ating pinaghirapan ay mawawala, at darating ang araw na hindi na natin ito makikita pa, dahil sa kani-kanilang limitasyon. Mga kaibigan, at pamilya na minahal natin, at nagiging bahagi sa ating buhay ay hindi magtatagal, silang lahat ay mawawala sa ating paningin. At tanging maiwan at masilayan, ay walang iba kundi ang Diyos lamang. Kaya sinabi ng Biblia na mahalin natin ang Diyos, higit pa sa sinuman dahil siya lamang ang tanging makikiramay pagdating sa lugar ng mga kaluluwa natin. Ito ang dahilan kung bakit kanyang pamamaraan ang ginawa ng mga tao, upang maging masaya ang Diyos, at mararating ang lugar kung saan wala ng paghihirap. Kung tayo ay nagbabasa sa aklat ng Revelasyon, makikita natin ang dapat na mangyari sa mga taong masasama at mabubuti. Ngunit, wala ni isa sa atin na nangangarap na makapunta sa impyerno. Dahil sa pag-aalala na ito, naririnig natin sa Biblia na isang araw, ay humihingi kay Jesus ang ina ni Apostol Juan at Santiago, na sana ay dalhin ng Panginoon, ang kanyang mga anak doon sa buhay na walang hanggan sa kanyang pagbabalik. Ngunit, si Kristo ay sumagot sa kanya, na hindi niya alam ang kanyang hinihiling. Ang sagot na ito ng Panginoon, ay nagpapatunay na ang kaligtasan, ay hindi isang bagay na maari lamang hihingiin mula sa Diyos. Malinaw, na ang kaligtasan ay kailangan dumaan sa maraming gawain. Kung tutuong sa pamamagitan lamang ng paniniwala at ang pagtanggap kay Jesus bilang tagapagligtas makakamit ang kaligtasan. Bakit kailangan pang umabot ng mahigit 30,000 talata ang nasa loob ng Biblia? Samantalang ayon sa mga pastor at mga ministro, na ang Juan Kapitulo 3 versikulo 16 lang pala ay sapat na upang pagbabasihan na tayo ay maliligtas na, sa pamamagitan lamang ng tinawag na, faith alone. Kaya sa tuwing may isang protestante na namatay, karamihan sa kanila ay hindi na pinagdasal ng kanilang mga kasamahan. Dahil sa umano'y ang kanilang kaluluwa, ay naruroon na sa langit, at ito ay tiyak na makakapasok agad sa kaharian ng Diyos, ayon sa kanilang paniniwala. Subalit, ang paniniwala na ito, ay walang katiyakan. At ang aral na ito ay malinaw na pangpalubag loob lamang ng mga pastor, at mga ministro, upang ang isang kaanib ay magpapatuloy na sumusuporta para sa kanilang hanapbuhay. Sa bisa ng kanilang matamis na salita,
ang isang kaanib ay nagsisikap na maging mabuting mananampalataya, habang siya ay nabubuhay pa. At ang lahat ng ito ay ginawa ng isang miyembro, upang siya ay makarating sa kaharian ng Diyos. Ngunit, ang lahat ng mga ito ay tiyak na magdudulot lamang ng isang kabiguan, pagdating sa hakoman ng Diyos, dahil sa oras na siya ay pumanaw na, at haharap na sa hakoman ng Panginoong Hesus, tiyak na ang kanyang tanging ipagmamalaki sa harap ng Panginoon, ay ang kanyang paniniwala lamang, at ang pagtanggap na si Kristo ay ang kanyang tagapagligtas. Ngunit, alam natin, na ang Biblia ay nagtuturo hindi lamang sa isang paraan, upang tayo ay maliligtas. Unang-una, dapat nating tandaan na ang isang tao na hindi naniniwala sa pagpapakabanal, ay para na rin niyang itinakwil ang utos ng Panginoon. Dahil nilabag nila ang kagustuhan ni Kristo na lahat ng tao ay magsikap na maging banal. Ayon sa unang sulat ni Apostol Pedro Kapitulo 1 versikulo 16 na nagsasabi, sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo, sapagkat ako'y banal. Ito ang dahilan kung bakit ang tunay na mga Katoliko ay nagsisikap na maging banal, hindi sa pamamagitan ng paniniwala lamang, kundi sa mga gawain na hindi makukuha sa ibang sekta, na matatanggap lamang mula sa mga banal na sakramento. Dahil sa versikulo 17 ito ang sinabi, walang kinikilingan ang Diyos, hinahatulan niya ang mga tao ayon sa mga ginawa nila. Malinaw na ang hukom na gagawin ng Panginoon, ay nakabase sa gawa ng isang tao, habang siya ay nabubuhay pa. Kaya ang isa sa pinakamahalagang aral ng Katoliko, ay kailangan ang pagpapakabanal sa gawa. Ngunit, habang ang mga debotong Katoliko ay gumawa ng mga idea upang maging banal, taliwas naman ito sa paniniwala ng mga kapatid nating mga Protestante. Dahil para sa kanila, hindi mahalaga ang pagpapakabanal, katunayan nito. Lahat sila ay hindi naniniwala sa mga banal na tao, bagkus, ay kanilang itinakwil. Sa dahilan na tanging si Kristo lang umano, ang makakatulong sa kanila pagdating sa kaligtasan. Subalit dapat nating tandaan, na ang kaharian ng Diyos ay punong-puno ng mga banal. At silang lahat ay kasama ng Panginoon sa araw na siya ay babalik para sa kanyang paghuhukom. Na mababasa sa aklat ni Judas Kapitulo 1 versikulo 14. Ito ang sinabi, narito, dumating ang Panginoon, na kasama ang kanyang mga laksalaksang banal. Ang ibig sabihin nito, ay naruroon ang lahat ng mga banal dahil noong sila ay nabubuhay pa dito sa mundo, ang daan na kanilang tinahak ay tinawag na landas ng mga banal. Ito ay mababasa natin sa aklat ng Isayas Kapitulo 35 versikulo 8. Ito ang sinabi, magkakaroon ng isang maluwang na lansangan, na tatawaging landas ng kabanalan. Malinaw sa talatang ito, na kung hindi tayo magiging banal katulad ng Panginoon, tiyak na hindi tayo makakadaan sa landas patungong kaharian ng Diyos, dahil bawal dumaan dito ang basta naniniwala lamang na may Diyos. Kaya sa araw ng paghuhukom, maaring napagsisisihan ng mga faith alone, ang kanilang pagtatakwil sa mga banal. At sa dulo ng banal daan na binanggit sa talata na ito, ay tiyak na may makikita na dalawang pintuan. Ang pintuan na ito, ay nakatakdang pasukin ng bawat kaluluwa, maging anumang uri ng relihiyon natin, o kahit ang mga kaluluwa na hindi naniniwalang may Diyos. Lahat ay nakatakdang dadaan sa pasukan para sa dalawang lugar. Ang kaharian ng Diyos o kaharian ng demonyo. Sa panahon na ito, walang kaluluwa na pinaghihintulutang pumili kung saang lugar sila gustong pumasok. Ang lugar sa kaharian ng Diyos ay naruroon ang lahat na banal, mula pa sa panahon ni Noah hanggang sa kasalukuyang panahon. At ang lugar sa kaharian ng demonyo ay naruroon din ang lahat na hindi nagiging banal. Ibig sabihin na doon mapunta ang mga nagbanal-banalan lang sa kanilang mga sarili. Sa sitwasyon na ito, ang isang Protestante o ang mga kaluluwa na nasa labas ng Iglesia Katolika, ay mahihirapan pumasok sa kaharian ng Diyos. Dahil tiyak na malalaman nila na nasa loob nito ang mga tao na kanilang inalipusta, at inuusig na walang iba kundi ang mga banal na tao. At maaring sa pagkakataon na ito, ituturo ang kanilang mga daliri sa mga taong umaataki sa kanila. Dahil ito na ang araw, na matagal nang hinihintay nila, na mababasa natin sa Aklat ng Pahayag Kapitulo 6 versikulo 10, ito ang mababasa.
Sumisigaw sila ng malakas ang tinig, "Panginoong makapangyarihan, banal at tapat, gaano pa po kami katagal na maghihintay bago ninyo hatulan at parusahan ang mga taong makamundo na pumatay sa amin?" Naririnig natin ang mga sigaw ng mga taong banal, na humihingi ng katanungan dahil sa kanilang pagdurusa sa kamay ng mga kaaway nila. Ang kanilang pagnanais na pakapaghiganti ay tiyak na hindi ito ipinahiwatig para sa Iglesia Katolika. Dahil ito lamang ang simbahan na nagbibigay halaga sa kanilang pagdurusa habang sila ay nabubuhay pa. At alam natin na maliban sa Katoliko, lahat ng mga denominasyon ay kinukontra nila ang mga banal. At madalas din nating maririnig mula sa kanila na umano'y walang kabuluhan ang paniniwala sa mga banal. Kaya, napakahirap para sa kanila ang makapasok sa kaharian ng mga banal. Dahil ang taong hindi nagpapakabanal sa sarili ay hindi makakita sa Panginoong Diyos. Ito ay mababasa natin sa Aklat ng mga Hebreo Kapitulo 12 versikulo 14. Ito ang sinabi, "Sikapin ninyong makasundo ang lahat, at magpakabanal sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito." Kaya mas mainam na wag nating ipagkakatiwala ang ating kaligtasan sa pamamagitan lamang ng faith alone, kundi sa gawa. Para sa mga kapatid nating Katoliko, nariyan ang mga sinabing gawain na naghihintay sa atin lahat ng oras. Katulad ng pagkain ng hostia, at pagdalaw sa kumpisalan, at marami pa. Ang mga gawaing ito ay binigay ng simbahan para sa pagpapakabanal ng isang Katoliko, upang makakapasok siya sa mundo ng mga banal, o kaharian ng Diyos. Sana po kahit kunti may napulot tayong aral sa video na ito. Ito po si Kuya Tem. Ang inyong lingkod sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Maraming salamat po sa inyong panunood.